this afternoon, mga igsoon, we will continue to study about Colossians. And again, this is in connection sa ato ang discipleship. Mao na importante gyud kaayo nga mag-review gyud mo kay mauni ang imong kuhaan sa mga ipagtudlo nimo. Are you listening? Kay ang Ginoo, mysterious kayo siya mo trabaho. So ipadayon na to ang Colossians, and we are in chapter 4. Tapuson na to ang Colossians this afternoon. The title of this message is Paul's Challenge and Greetings to the Colossians. Paul's Challenge and Greetings to the Colossians. Okay, let's all stand. Mag-ampo ta, mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, this afternoon, once again, Lord, we will ask you to bless us with your wisdom. Allow us, O God, to enjoy your message. I pray, Lord, that you will prepare each and everyone's heart this afternoon. And please allow me, Lord, to deliver your message with boldness and with power. I pray, dear God, that you will unite our heart this morning. Ang among pagtuo, Lord, please tabangi mi nga maglig-on kanunay every time maminaw mi sa imong mensahe. And it can only be done kung naay willingness ang among heart to obey. Thank you, Lord, sa mga young people, sa ilaha nga availability kaganina. I pray that you will continue to bless them, O God, nga mag-multiply po sila, and they will do discipleship as well. And I pray, dear God, that they will be responsible of their life, because one day sila na po ang mugunit sa leadership sa church. But if they will not be trained, what kind of church among mapaabot? So please allow us, O Lord, kami nga naa karon sa manibela sa leadership, nga magmatngon pud mi sa among kinabuhi karon, because mao ni ang among ibilin nila nga legacy. So please, Lord, pandaya ang matag usa nga mahimo gyud mi nga leader sa mga young people, nga mapakita namo, Lord, ang mga examples nga angay nilang sundon sama sa among pagsunod sa imuhang mga tudlo, Lord. Salamat kaayo. And among ibalik kanimo ang himaya ug dungog, Lord, sa kadaugan nga imong ihatag karon, in Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Paul's challenge and greetings to the Colossians. So hinapos ni mga kaigsunan og gipili ni Apostle Paul nga ang book of Colossians iyang gitapos og mga greetings. So kung mabantayan nato si Apostle Paul, mura na siya og kanang he loves to greet believers. Mahigugmaon kay siya sa mga believers. Mo nga nindot kayo kopyahon kaning batasan ni Apostle Paul, friend to all, but ay gilabti. Kay musukol gina si Apostle Paul, labi nagtandugo na ang iyang faith, mga kaigsunan. Kung unsay gibarugan ni Apostle Paul nga nahibaw-an niya nga mo'y kamatuoran, di gyud na niya kanang lugakan whatever happens. Bisag unsay mahitabo. So, unsa man nga tulo ka butang nga atong hisgutan karon kabahin sa iyahang pag-challenge sa mga believers sa Colossians. Number 1, ang atong hisgutan is Paul's challenge. Unsa man nga challenge atong hisgutan, ang Paul's challenge, mga igsoon. In Colossians chapter 4, 2-6, diara ang challenge nga gihatag ni Apostle Paul. Sugdan nato sa verse number 2, kay ang verse number 1 ani nabilong ni siya sa previous nato nga message. In verse number 2, the Bible says, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So kanang usa ka verse, mga kaigsunan, dunay tulo ka butang nga gusto ni Apostle Paul nga ipadayon, gi-challenge niya ang mga believers sa Colossians, and I do believe that all believers should be challenged with this one. Unsa may gusto ipapadayon ni Apostle Paul, ingon siya, continue in prayer. Continue in prayer. It is very important that all believers mo rely gud sila sa pagampo, mga igsoon. Kung kita naglakaw ta o niya kana bitaw nagdatag cellphone, diyo pag naatay kanang mga kwan, tawag din ta, kana ba kanang ganahan gyud ta nga kanang ma-secured ang ato ang paglakaw nga safe ta. Amen. Karon ang atong Kristohanong kinabuhi dili madanig manawag ta ni kuan, mga dili oy, ang Ginoo mo'y atong tawgon.
para secured ang atong padulngan, para secured og unsay buhaton nato nga dili ta malihis mga igsoon sa kabubuton ngadto padung sa yawa, ari ra gyud tas kabubuton sa Ginoo, always ask the Lord. Continue in prayer. Mao na kaning pag-ampo dali ra kayo pag ikaw luwas ka. Kay ang imong connection sa Ginoo kanunay abli. Amen. Kanunay abli. Just close your eyes or maybe open your eyes. Kay lisod kayo mag-close your eyes ka unya naglakaw ka ba unya kanang naakas tungasdan. Lord, tultuli ko asa ko padung to anak kas tungasdan. Naligsan na ka. No? So dili pasabot nga kumuampo kinahanglan eyes closed gyud. No? Ang importante ang setting sa imong kasing-kasing. Nakatuon ba sa Ginoo? Naa ba ang pagtuon nimo? Ni-believe ba ka sa imong giampuan? Mauna ang mo matter sa atong kinabuhi, sa atong pag-ampo, mga igsoon. So, continue in prayer. Ang Kristohanon nga di may napuon, hambugiro na. Bisag kinahanglan na mangayog tabang, di gyud mangayog tabang. Unya sa dihang naay angay kapasalamatan, di gyud ka mao mangayog pasalamat. Mga tao na nga garbuso. Ang Ginoo gusto niya nga humble ta. So if you want to stay humble, mga kaigsunan, ang imong bantayanan diha, are you prayerful? Mainampuon ba ka nga Kristohanon? Ikaduha nga gusto niya ipadayon sa mga Kristohanon, watching. Watching. Unsay tan-awon, pastor? Netflix? YouTube? Dili Netflix, dili YouTube, labaw ng di TikTok. Mag-uol dyan ko magtanaw, Kristohanon, mag-TikTok, oy. Nihilom sila, o nakulbaan sila. Kaya naagihapoy mga Kristohanon nga mahiligon og TikTok. Ngayon na mga Kristohanon, na mo kwarta das TikTok, pastor, mas labaw nang naikwarta diha sa Ginoo. Ipuli lang nimo ang provision sa Ginoo og TikTok. Hello. Mas maayo pa ang imong masteron, tok-tok, dili TikTok. Knock on doors and present the gospel. Muna angay masteron sa mga Kristohanon, tok-tok, dili TikTok. Ihatag na lang na sa kalibutan ang TikTok, mga kaigsunan. Amen? You tok-tok and you talk. Muna yato ang mastiron, tok-tok o talk. Teach them about the gospel. Na ay nalang nagdaginuta mga igsoon. Gagmay ra kay na. No? Gamay ra kay na. Ang gusto sa Ginoo nga magpadayon ta sa pagtukaw sa iyahang pulong, pagtukaw sa iyang buluhaton. Be watchful. Another one, nga gusto ni Apostol Paul, nga ipadayon na to, thanksgiving, ang pagkamapasalamaton. Ang pagkamapasalamaton. Muna every year, atong yung i-practice mga kaigsunan. And by the way, it is not only the church practicing thanksgiving. No? Labi na good, particularly ang Amerika, naagyan na sila Thanksgiving Day. Hurot ang Turkey, mga kaigsunan. Kita? Ang sila tuon sa Thanksgiving. Pasalamat ni sa Ginoo. Ha? Unsa may atong gibuhat sa atong pagpasalamat sa Ginoo? Dapat mas grabe, mas bongga mga igsoon. No, kung gusto gyud mo nga i-enjoy na to ang end of the year, diha ta sa Thanksgiving magbongga. O lupigon na to ng Christmas. So, sa diyang nag-Christmas pa ka, bongga kayo ka maghanda. Pero sa diyang Thanksgiving na, wa na. Dapat ko na, imo nang i-double. Kay para nanis kamatuuran ang atong buhaton. Amen? Continue. Muna gi-challenge ni Apostle Paul, mga igsoon.
In verse number 3, na pa, withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Gusto ni Apostle Paul nga ang mga believers sa Colossians and including us mga kaigsunan nga mahimo tang concern sa magtutudlo nato. Ang mga magtudlo nato sa pulong sa Ginoo, ang inyong pastor naningkamot sa pagtuon, naningkamot sa pagampo, naningkamot sa kanang sa makaya niya nga ma-feed yun kung unsay angay katunon. You need to pray for those who are feeding you with the Word of God. No, karon include nato sa pagampo si Brother Mike kay every Sunday mohatag na ni siya mensahe sa iyang people. Mao nang ay Mama Mariel, ayog tanduga Mama Mariel. Ayog ay bikla. Kay dili lalim ang mensahero biklon before siya mawali. It is very difficult. Mao na nga silang duha ni Timothy, si Eunice, sila mo'y kanang kuan nako, aid nako nga ma-protect ko before I come here in front. Kamo, unsay mabuhat ninyo? Prayer. Prayer. Importante kay na. Mga yun si Apostle Paul, without praying also for us, ang reason that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ. Kay kung walay hapin sa pagampo ang mensahe, wa gyud petilisura, maglutaw-lutaw ang mensahe mga kaigsunan. Maglisod kag sabot asa man tapadung ani in taon. Walay direksyon ug walay sala nga maigo. Oh, kumustahon nato ni napabay mga sala nga igo sa atong mga mensahe dire. Napagyud ay gampo. Ayaw hunong sa pagampo. Amen? Kinanglan ato ginay ipadayon in verse number 4, mga kaigsunan, that I may make it manifest as I ought to speak. Kaya ang mga pastor, gitawag sa Ginoo, ang main responsibility is to teach people regarding the will of God, mga igsoon. So, kinahanglan maistorya gyud na namo. We ought to preach, we ought to speak the Word of God. Another thing that Apostle Paul wanted them to do, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. When you are out there, dito sa field, you need to be careful in your walking. Na ayog tuguti mga igsoon nga mugawas nga mas buutan patong unbeliever. Kay usahay na agi mga ingon ana nga sitwasyon. Mas buutan patong mga unbeliever kay naningkamot nga malangit. Pero ang kaning gilibre padung sa langit, usahay mo pa'y mugawas nga maldito. Abusado. Are you following? Na maminaw ta sa tao, kuan kay ta kanang attentive kay ta, but when it comes to God, di na to paminaw. Linga kay ang mga Kristohanon, dili ka focus. Dapat naatay focus mga igsoon kung Ginoo nay musulti kay ngano man. This is life instruction. Instruction for our life, how to live this life that we have. Borrowed rabani. Sa ato pa kung ato ning hinuwaman nga kinabuhi, inig-uli na to sa Ginoo, unsa kay tsura ani? May kamo, kung magpahuwa mo gamit, na malipay baka inig-uli nga hiwi na? O kani kinabuya, hinuwaman man eh. Kinahanglan i-maintain na nimo mga igsoon, nga sa dihang ibalik na ni nato sa Ginoo, wala na nga tuis mga igsoon ng mga dapat. Nalimag ka igsoon, siya naman tao pa ba ni? Lain naman ni? Lain naman design ani? Di naman ni akong design naman ni sa yawa. Wa man ni na kuan na utro, ako naman ta ning giluwas.
So, importante kayo ang wisdom. We need to walk in wisdom. So, wisdom, we cannot get it here. Ang wisdom, dito ra na nato makuha sa Ginoo. And you cannot acquire wisdom from God if there is no knowledge from this book. Kay sa ato nang nasabtan mga igsoon, ang wisdom is to allow you unsaon nimo paggamit ang pulong sa Ginoo nga imong nakatunan. So unsaon man paghatag sa Ginoo wisdom nimo, mayon ka, Lord, tagay kog wisdom unsay buhaton ako sa kong kinabuhi, empty ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Wa ka na hinahanglan sa wisdom sa Ginoo. Ang imong gikinahanglan ang wisdom sa kalibutan. Dahil pa, nagsunod ta. Kinahanglan ang imong kasing-kasing na ay pulong sa Ginoo sa diyang nangayo kag wisdom sa Ginoo mga igsoon, because wisdom will help you apply what you have learned from the Bible. Muna importante, so walk in wisdom. So you cannot walk in wisdom if you are not walking in His Word. Kunya importante kayo ni kanang towards them who are without. Kinsa man ang mga gitawag sa Bible nga without. Them that are without. Tao man na. Tao. Kato mga without Christ. Mga unbelievers. Muna mag-careful ta sa atong pagpanulti nila. Mag-careful ta sa atong dealing nila mga kaigsunan. Pero subok kayo palandungon. This is a true story. True kanang situation sa mga believers. Sometimes mas mo believe ang mga membro sa simbahan sa mga unbelieving rich people kaysa ilang pastor. Alam mo diya. Mugiya ang inyong pastor sa pagpanginabuhi. Murag mas nindot gito na. Adto jud ka dito sa mga unbelieving rich people. Kay experience na nila. Kani di ay. Kanang imong gipaminaw, pilay edad ana, pilay edad ani. This is the only book that can teach us mga igsoon how a Christian become successful. Christian. Ang kalibutan, tudluan, ang iyas kalibutan. Pero kita iya tas Ginoo mga kaigsunan, espesyal ta nga mga tao. Give this to the unbeliever for a guide sa ilang kinabuhi. They cannot use it. The unbeliever can only use the Bible for their salvation. And after they got saved, then they can use the whole Bible for their life. Pero kung mayroon ka, magpag-guide sila sa Bible and they are not saved, magpag-guide sila para usaw pag kinabuhi nila aning kalibutan na, no, they cannot use this one. Kita ra ang makagamit ani sa pagkinabuhi. Amen? Muna nga, ang Holy Spirit, ang iyang trabaho permiro sa mga unbeliever is to convict them sa ilang sala. Conviction sa sala. Sa mga believers, mo-guide ang Holy Spirit nato using this book. Guidance ni nato mga kaigsuonan. Mo na kinahanglan ato gyuning tun-an, di gyud nato tugutan nga muhunong tagtuon sa pulong sa Ginoo kay importante kaayo ang paglakaw diha sa pulong sa Ginoo. Without the word of God mga igsoon, wa na galangay-langay ta unya ningon ra ba diri redeeming the time. Before you know it, tapos na di ay tanan. Mga Kristohanon, gilangay-langay mo. Pag yun may bunga, mabalikan tas Ginoo. Or maybe paulion na kas Ginoo. Wadyo kay da. Pagkaluya. Goal gani kay itong mga kanang overseas worker, mga igsoon, sa lugar nga diin apektados gubat. Nagkauli in town sila, wag ida para silang pamilya. May na lang, kinay ayuda. No, kung may ayuda, wag yung ayuda. Wa man sila nada.
Hasta gani ilang mga passport, uban, wa na, di na makitaan. Muna mga kaigsunan, lisod kayong pakalitan ka ba? Kung pakalitan ka sa pagbalik sa Ginoo or pakalitan ka papauli sa Ginoo, when you are in heaven, what do you have? Kung sa may naa sa imong mga kamot para imong i-offer sa Ginoo, Lord. Basi ana nimo ang imong mga kamot, mga kaigsunan, piting dugo-dugo. No? Piting dugo-dugo nya sa kadugay nas mga dugo diha mo nagpaklay tanawon. Kay dugay na kayo gi-assign sa Ginoo nimo pero wa gyud nimo na trabaho. Kana mga kalag nangamatay na lang, wa gyud nimo na ingni. No? Ang uban naingnan nimo pero wa gyud nimo na klaro kay ngano man hasta ka way klaro. Wala reason. Mao na nga magbantay ta sa atong kinabuhi because this life soon it will pass. This is only one. Dara regarding sa atong trabaho. Verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Bawal diri insultador. Bawal diri mo pasakit. Kinahanglan na ay grace. No, dili pasabot. Ikaw bugo kay kang dako, grace. Punan na nimo grace ba kay kinahanglan with grace man. Dili na mo oy. Pareha ra ka ato mga kaigsunan nga si pangasaba niya pag kuman I love you paki-explain. I love you lagi pero perti nimo kasaba. Ang words gyud mismo mo ay grace. Dili kay punan nimo grabe kay sakit na kayo mura na kung labihan na di ginhawa sakit na kamanulti na ay grace sa tumoy grace. Paksi ang imuhang gitagaa grace. Di makita ang grace anak kay ngano man hait man kay kamanulti. Amen. Okay na naghait kamanulti pero naitumong ba? Okay, sometimes we need to be frank. But to be frank just to satisfy your kanang personality, mga ison, that is found. Gibawal na sa Ginoo because ang iyang tudlo ni Apostle Paul diri, let your speech be always with grace. Unya tinimplahan pa gyud og asin. Muna sa una pag yun kaning titanium nga cookware, sa una pa ni kay asin ray kinahanglan panimpla. Season with salt, not insult, that ye may know how ye ought to answer every man. That's a challenge. Challenge ba na para ninyo? Okay, challenge na ni Apostle Paul, manay buhaton na to. Accept the challenge or surrender? Do you accept the challenge? Okay, challenge, Apostle Paul, challenge accepted. Number 2, gihistorya ni Apostle Paul diri kinsa iya mga co-workers. Naa siya mga 8 ka co-workers mga kaigsunan, iyang gipang-greet tanan. Kaya ang kaning mangbubuhat sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon, malipay ni sila sa mga tao nga niambag ba sa ilang panahon, mudayong ba kanang makigdayong bitaw? Naliman ka na nga, kung ako'y muda sa iyang people, samtang ga-edit ko dito. Mudaga na sa ko diri kay, mutan ako na okay na ba? O ka, wa na. Limpyo akong unahuna mga igsoon. Ang mga young people diri, gitrabaho diri sa mga men. Unya, wa na, ako dito, diritso. Nalimang kagway masaligan. Ato lang iampo mga igsoon nga ang paggiya dili mapre sa una ba nga nilihis man ang mga young people sa akong direksyon. Dapat kung asa ang direksyon adto padung ang mga young people. Mo na gitawag og co-workers. Amen. Working with the man of God
the same direction. No? In verse 7 to 15, chapter 4, verse 7 to 15, dili gipailaylay ni Apostle Paul, all my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother and a faithful minister and fellow servant in the Lord. So, una niyang gipaila-ila diri si Tychicus. Unsay trabaho ni Tychicus? Nagtabang og tudlo. Naliman ka unsay gibuhat ni Tychicus, nag-declare unto you who is a beloved brother. Ninduta ang matawag kag beloved brother, oy. You are not a threat. Masaligan ka, maintriguhan ka. Kay lisod kayo ni nga giintriguhan ka, magpunguyawan ta, mapurma pabaka ni mga Kristohano na. Dagan na kay panghitabo aning simbahan na mga igsoon nga pagsugdan nako nya pagkuman intrigo nako og mga membro sa church pagkuman nangawa na. Nya lisod na balikan kay nangalagot na. Dagan kay tag na lose. Yan naman, we are not in the same page. Kapila na aning kanang simbahan na mo nang hinay kayo atong progress because I am challenging you nga manggawas ta sa kanang gitawag og job kay para mahimot ang libre para sa Ginoo. So nagsige na kog tudlo, naapoy sigong diha, panabaho mo. Going against the flow. Kisa mo, pastor, basta naalagi, ganun nakaingon maka, nanabaho man. There must be somebody whispering. Amen? Kisa mo na, pastor, bahala ng Ginoo na. Basta ako nituman ko sa gisugo sa Ginoo, ngagiyahi ako mga katawhan pagawas sa Ehipto. Amen? Get out of Egypt. And nowadays, Egypt, mga kaigsunan, is the world. Giunsa man pagpriso balik sa yawa ang mga iya sa Ginoo, job. They don't own their life when they are in their job. All right? In verse number 8, whom I have sent unto you for the same purpose. Dili gyud nalahi. That he might know your state and comfort your hearts. So kung kinsa man to ang intriguhan sa man of God o responsibility, dapat dili nimo usbon. Kung unsay tudlo, kung unsay direksyon sa simbahan, imong i-challenge nga didto ta kay ingon ang atong man of God adto ta didto. Mao nay rason nganong defeated ang mga Kristohanon kay gitagaan na gitag ihimplos kinabuhi ni Joshua mga kaigsuonan. Kung ang mga katawhan ni Joshua di pa tumutuo, hinawayon ni Joshua naunsa man nato pagkuan aning iyang instruction nga di man na makalumpag mga igsoon. Di man na makapildi aning kaaway ni iyang instruction. Di man ang mupildi ang Ginoo man. Ang gipangita sa Ginoo obedience raman. Hello? Bisa pag di mo kasabot, no sa man nag-instruct ni pastor, mura man ni og kanang di ta sure ani. Ang imong sure diha is your obedience. Buhaton lang ni nato kay mo may ingon sa atong pastor. Diha safe ka, daog mga igsoon. Wa gyud mapildi ana. Amen. So muna ang iyang gipili si Tychicus kay nga naman kay baw siya si Tychicus the same purpose. Iya jud na i-deliver dito. Sunod niyang gipaila-ila si Onesimus. Kani si Onesimus, naani siya, ilado gihapon ni, labi na sa SM, naani siya itindahan dito. Ingon sa verse number 9, with Onesimus, a faithful and beloved brother, another one, who is one of you, they shall make known unto you all things which are done here. Sa ato pa, kani si Onesimus, present yun siya sa mga panghitabo sa buluhaton sa Ginoo. Kung unsay mga panghitabo, able siya nga mo relate mga kaigsunan. Faithful brother. Amen? So makarelay ka, uy, giingani ni nila dito sa main church, giingani ni So dadon mo dito sa area, dadon mo dito sa atong unyang mission field.
Kung unsay gibuhat diri, mo'y buhaton dito. Di ba? Takakita mo mga kaigsunan? We are not going to do something else. So this is our mother church. Buhaton nato dito, inig anak-anak na nato. Buhaton nato dito kung unsay buhaton diri. Mao na keep on learning here so that when you go, you are going to do kung unsay gibuhat nimo diri. So, si Onesimus mga kaigsunan, masaligan anang dapita. Sunod nga gipaila-ila si Aristarchus. Aristarchus. Tanawag, unsay tawag niya ni Aristarchus in verse number 10. Aristarchus, my fellow prisoner, saluted you. Ha? Kinsa pa? And Marcos, sister son of Barnabas, touching whom ye receive commandments, if he came unto you, receive him. Kay kana, di yun na mo talikod, hantod sa prisuhan. Kani mga tawhana, kauban. Willing mo sacrifice with him. Kanindot naman nga na ako'y membro diri mga kaigsunan, nga bisan sa kasakit, muunong. Kay daghan kay mga lagad kintahi sa Ginoo pag-abot sa kasakit mihunong. Mihunong. Wala mionong. Mihunong sila. Na, paway sa ta kay medyo lisod pa ang dagan sa buluhaton. Oh, unsa may imong buhaton dapat na akay buhaton. Amen? Did ko kalimot mga kaigsunan. Basta ingon ani na ang topic, ang mahinumduman yun ako ang membro ni Jack Hyles. Sa diyan si Jack Hyles, nagatubang siya og kanang lisod sa kinabuhi sa ministry. Iyang giistorya ang iyahang second man, iyang giingnan nga the boat is sinking. I don't want you nga mo sink down ka with me. I want you to step out. I want you to get out of the boat. So gipabalhin niya og lain nga simbahan kay the boat is sinking. Kay mo sa gisulti sa iyang second man. Siya nga, Pastor Jack Hyles, I am not here for you. I am here for God. Let me sink with you. Daliman ka na, let me sink with you. Nindutag natin mga tao ingon na. Di kay nakig-work with ka sa imong pastor lagi, pero gada kag bunal, inig makadungog kag bati sa imong pastor, kay una mo bunal, kuan man ka pastor. Wa man kay klaro pastor, oy. Naunsa? Nagtuo ka ang pastor di masayo? Unya ikaw nga ni bunal sa pastor, nagtuo kang di ka masayo? Muna nga gibawal na sa Ginoo nato mga igsoon. Ako na bless you ko pag ingon atong tawhana, let me sink with you. Mauli, fellow prisoner, si Aristarchus og si Marcos mga kaigsuonan. Another person, another co-workers nga gipaila-ila ni Apostle Paul, si Justus. Nagitawag siya og Jesus pod. Jesus nga dili Jesus Christ. In verse number 11, and Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision, these only are my fellow workers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me. Kanindot kung naay mga taong ingon ani. So kaning porsyon na mga kaigsunan, kani si Justus, makakita lang si Apostle Paul ani niya comforting member. Na kinaamang gyud kinanglan ng mga pastor ana nga sa imo palang presensya makomforted na ang pastor ba? Kay usa ka katawo mga kaigsunan nga supportive sa buluhaton, mainampuon, you are praying for the man of God. Amen? Kay perting paita kung magpasulabi ang tao sa simbahan, kaya di man pwedeng wa sa di. Kada ba'y nakikita sa pastor nimo, maugtas na siyang daan. Wa pa kay gisulti, wa pa kay gihimo.
naugtas na siya daan sa imo palang presensya. Naaman yun na. O hinaot pa ang imong i-desire, si Justus. Di ba? Kaysa ikaw mo'y mahimong problema, kay di gyud ka kauyon sa leadership. Labad kaysa, ginaana sa nang challenge. Pero sige lang, it is a challenge. Di ba? Naa ka na ibutang sa challenge. Di ka pwede hisgutan sa co-workers. Naa ka sa challenge na appeal. Muna pasalamat na ng mga tao, mga kaigsunan sa ministry, nga makapa-encourage sa pastor. Okay? Next, ngayang gipayla-ila, si Epaphras. Epaphras. In verse number 12, the Bible says, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, kanindot naman. A servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. No? Prayerful, supportive sa pag-ampo. And hoping mga kaigsunan nga diri sa atong simbahan na mga tao diri nga supporter kayo sa prayers. The more you pray for your brothers, especially katong mga naa sa mga posisyon diri sa church, if you are praying for them, the less you can see their weakness. Amen. Because you are praying for them, you are expecting victory. Dili kay maghuwat ka masipyat, yung meron, ako pa to. May na makakita sa pastor. Di ba no? Dili na mao. If it is their turn to lead, pray for them. Ayaw sila himua nga kanabitong gubto nimo ilang kinabuhi. Support them in prayers. So we need somebody like Epaphras in the church. In verse number 13, for I bear him record that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. Great zeal. Grabe, mangalagad yun sila. Mangalagad yun siya, kani si Epaphras. Servant yun. No, makita na to mga kaigsunan, lagi mga servant heart, mutabang ba? Mutabang, willing mo, mudayong, kung na'y dayunganan sa pagpangalagad, mutod, kung na'y kinahanglan itod, no, nung ka nga mubira, paubos, ang nisaka, wanay labot, dilin abuhaton ni Epaphras. Let's go to the remaining two. In verse number 14, si Luke ug si Demas. In verse number 14, Luke, the beloved physician, mao ni ang writer sa book of Acts, and Demas greet you. So pag-abot ni Demas, mga igsoon, wa na kay siya istorya. Kay medyo na ay problema sa nagamay si Demas po. Ato naman ang gitakol up siya. Mabitaw na kuha na to, nga di masaligan, di masabtan, di masugo. But nonetheless, na-appeal siya as co-worker. At least, nakatabang gyapon. Di ba no? Nakatabang gyapon. So mo na magpasalamat ta nga ma-included ta mga igsoon nga mahisgutan ta when the pastor goes out, when the pastors go to another places, your name is with him. As a co-worker. No? Kasi may nabilin dito sa simbahan. I have co-workers in the church. Di ba? Unya ako, I'm rest assured that when I go home, the church is still strong because of my co-workers. Kanindot kung ing ana ang kinabuhi nato. In verse number 15, salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas, and the church which is in his house. Salute, mga kaigsunan.
Nga naman, mao ni ang mga tao nga duol ang ilang kasing-kasing sa man of God. Mao na salute. Okay? Now, kanahan ba ta mahimong co-worker sa man of God? Na bisag asa, mo ni Brad, kuyugi ko Brad, kay co-worker man. We are in the same page. Unya, may intriguhan ka o buluhaton because you are in the same page. Mo na ang pastor, careful sad kaayo mo intrigo mga igsoon kay usbon niya. Netabo naman na sa ato hantod ang usa kayang people ni doon na pastor maglibog mo kung kisay tumanon si kuan o ikaw. Pag-intriguhan na tog leadership, mo diya pagkauman maglibog ka kisay mo tumanon, ako ba o siya? Kisa may pastor sa simbahan. Maglibog pa ka na. O kamo, maglibog mo kung pananglitan lang, watamang mangandoy ani, pero kung mayawaan si Mike ba? Nga mo, duol lang ka na ko, pastor, maglibog kung si tumanon, ikaw o si Mike? Angay pa kang maglibog. Kung mulihis na si Brother Mike, ari ka sa pastor. You know man, there's only one pastor in the church. Ug kana nga pastor, mo na siya anointed, na nga gibutang sa Ginoo diha, direct ang command ana gikan sa Ginoo ngadto sa man of God. Mo nagkinsa man gani na mga membruha diha nga magpaka runingnon nga kaybaw mga kaigsunan, di ari gyud tas pastor. Safe ka. Ayaw jog paminaw kanang mulihis ba sa leading sa man of God, delikado ka ana. If you want to try, just try. No, kung suwayan ninyo, suwayan sana ako ni iyang gingon, pastor, sige, suway lang. Kaya daghan ako gingnan, anak, gipanuwayan yun. Ilag yung gipanuwayan. So, sa netabo nila, pastor, sama sa pulong na panuwayan. Nangadaot ang kinabuhi. And they are not with us anymore. Kaya what nila nadawat ang balik sa Ginoo sa ilahang sayop. Okay? Now, let's go to the last part. Paul's commands. Are you ready for his command? Ang mando niya sa church in Colossians, dawaton sa dinato mga igsoon nga part ni sa ato ang buluhaton. O sa mando niya 16 to 18. The remaining 3 verses, in verse number 16 to verse number 18, the Bible says, and when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. Spread the news. Spread the word of God. Atong gibasa diri, naabot tay lugar mga kaigsunan nga matawag na to, that is our Laodicea. Atong dadon dito ang pulong sa Ginoo and teach them. Muna kamo mga teacher, pasalamat mo namoy mga area. Some of you, every Sunday morning, you are going out from our church and going to a certain area and teach the Word of God to the children. Bless your heart. Dako na siya nga buluhaton nga imong gihatag sa Ginoo. Just make sure that your heart is with it. And you are doing it for the Lord. And rest assured, the Lord is not closing His eyes on you. Amen? In verse number 17, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Naminaw mo? Mando na mga kaigsunan. Asa na dawat nga ministry? Gikan sa Ginoo. Again, atong sabton ang structure sa Ginoo sa simbahan. God gave you who? A pastor according to His will, according to His heart, to guide you, to feed you with knowledge and understanding, to do the work of God. Fulfill it. Fulfill it.
Si Apostle Paul, siyang nanudlo, mga kaigsunan, mao na ningon siya, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord. Ang Ginoo mo'y naghatag anak nga ministry, magmabinantayon ka. Mao na kamo nga mga naa sa youth karon nga ato nang giumol ang mga young people diha sa kabubuton sa Ginoo, take heed. Mao na kung madunggan ako nga in the circle of your group, you are talking about all games and gadgets. I will remove you from leadership, including my son. Ako na rin siyang gi-istorya kagabi. Tim, you need to be serious in the ministry that I will entrust to you. Pero timpaita igsoon, giampo na to nga motubo ang mga young people. Unya pagkahuman, istoryahan lang nimo og outside of the Bible. This ministry is from the Lord. Umulo na to diha sa pulong sa Ginoo ang mga young people. Take heed, fulfill it. You cannot fulfill the ministry of God kung sagula nimo og dili iya sa Ginoo. So pagka-fulfill ana. Daghan kay di magkaila man ta ana. Good kanang games ba? Our kanang connections is international. O nakita na mo nay nakasulwining ana. Nay nakauyab. Pero wag gyud nakasulwining ana. Sulwiningon nimo dito sa another realm. Unsa wa man na dito naka-program? No, nabay John 3:16 diha nga naka-program diha sa games. Nga dito imo sulwiningon to dito imo kauban dito nga John 3:16. Wala na naka-program dito. You need to abide in their program, in their system. We have a different system in the church. This is the very system that you need to fulfill. Mao bitaw nga ako lang mong gi-remind daan so that you will become effective leader in the church. Naman niya tay mga babae nga leader pod, kay di man pwede puro ra lalaki. Naapod tay mga babae nga leader, kinsa toy masaligan sa leadership. I want you to fulfill your task. Do your best as a leader. Na imong ipasa didto ang kanang ug unsay imong nadawatan gikan sa Ginoo, ipasa nimo didto. Kay matabuan ni ang akong i-meet ang mga leader man. Mag-meeting ta, i-feed ta mo og sa pastor. Siyempre, naikaon. Di pwede, amo na nagisabutan ni Eunice. Nga naagani, yung people nga achiever, among i-out, i-treat na mo. Labaw pa ni sa kanang business. Kaya ang business is only for kanang money raman ato makuha, pero this is souls. Amen. Makita na mo nga nay mga young people kani kandidato ni nga award ni sa youth kay ngano man nakagather og souls. Amen. Nag-disciple, change ang life. Amen. Wala ang naong sa cellphone nakapilit. Amen. Unya i-check na to ang iyang kanang account sa Facebook unsa may mga gipang post ani. Uy, ninduta ani kandidato ni kay gipang repost ang mga messages which is wa pay nibuhat na pero dili kuan majority tingali mga usa duha tulo lang. Nga magsige kuan mga young people ba? Nga magsige og repost sa mga messages.
No? Imong gipasundayag ba nga, this is my pastor, this is what we this is the message that we believe. Na sa imong timeline makita. Proud ka ba? Gani kandidato ni. Simple ana pastor. Unya karon kay pagsunod pakli ang imo mang real nga way klaro. Mura na real nga way klaro. Kanindot naman lang nakita nako ako'y giril. Salvation message ang giril. Kandidato ni. Asa na to ni i-treat? We have a ministry to fulfill. So please, you are commanded to do it. And tagaan ka sa Ginoo mga new faces, new people, iintrigo sa Ginoo nimo. Kanindot naman lang ang youth department na to magdaghan ang mga young people. Natin mga bag-ong tubo. Natin mga bag-ong tubo. Nakita ninyo? Ang mga future sa next gen sa atong simbahan. Ay ang next generation sa atong church. Malipay ta ani mga igsoon, it is a challenge. So, ang mahitabo niya ani, maabot ng panahon, matiguwang na ko ba? In verse number 18, the salutation by the hand of me, Paul, ingon din siya, remember my bonds, grace be with you, amen. Simple na kayo iyan challenge. After siya ni Mando, ningon din siya, hinumdumi lang ang akong kahago. Hinumdumi ang akong sakripisyo. Ayaw bugal-bugali ang buluhaton. Dili lalim ang mga sakripisyo nga gibutang sa ministry, sa mga pastor. Karon nga ikaw gibutang ka diha, fulfill it. Amen? Abisan na lang ang bands ni Apostle Paul atong hinumduman. Kay sumpay man sa ministry nga iyang gibuhat. Siya man ang ato ang mentor, isip mga hintil ta, nakadawat tas kaluwasan. Siya man ang pinaka-mentor na to. Apil ta nga iyang gisakripisyuhan ani mga igsoon. So now, it is our turn. Let's do our best. Let's fulfill this. Amen? Kaya ni na to. And be excited to move to the bigger place. Amen. Move to the bigger place. No, nindot kayo mga married ladies, okay naman mo dito pa, no? Why makabalda ninyo dito? Why mga magdagandagan niya ng mga kuan? Di ba? Niya, why tugnawon, why magkurog? Ito dito. Inyo to dito. Niya, laos-laos, basag hangin. Tanaw na kayo, laos-laos ang hangin, haya diri. No. Ya, mga young people diri, alingaw kay sila. Di ba? Nga, ampingin lagi ninyo diri dapita. Ana, o niya ikaduha, ampingin ninyo ang mga agtang sa bata. Ngaway mga paksi. Ana lang, moabot ng panahon mga kaigsunan, God will bring us into a bigger place. Capable naman niya atong mga equipment sa bigger place. No, kuha na ganin murag ug sa iya pa hunghong na ni iyang gibuhat ba. Hinay ra. Kinala maka full swing para nindot kay paminawon. Ready na ta na. And by that time makakita na magbus magbarog do ka buok. Hindi magyud ko magpanuko o gasto basta para simbahan igsoon. Let's give God the best. Amen. Ang ato lang tumanta, sunod ta. Alright? So praise the Lord for the church in Colossians. Salamat sa leadership ni Apostle Paul. And hinaot pa nga kita pod
we will become a good leader nga matawag po ta nga mga co-workers with the Lord. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing nga imong gihatag kanamo karon. Salamat sa matag usa, Lord, nga naay kasibot sa pagpangalagad. Ug tuguti amahan nga sa among kasing-kasing makita gyud ang desire nga himayaon ka sa among serbisyo sa imong buluhaton. Help us not to do what we should do to a person, but help us to do it for you. Para imo ra gyud, Lord. We know and we understand that you are a jealous God. So please help us, Lord, nga ikaw mo'y among ituboy sa among kinabuhi. Ikaw mo'y among sundon, ikaw among himayaon. Sama sa gingon ni Apostle Paul na dapat i-fulfill namo ang buluhaton nga imong hinatag. And thank you so much for this. And Lord, dili na namo problemahon ang lugar kung asa minimo ibutang, because we believe na ikaw maoy mo provide ana. Ang amo lang ready me. Ready me mo dawat, ready me mo purchase, ready me mo ug sa may among part, Lord, help us to be prepared. Salamat, Lord, sa matag usa. We thank you for the young people. I pray that you will continue to bless them and let them grow, mature in their Christian lives, and also grow in numbers. Mga laborers nga mga lagad yun nimo, Lord. And thank you for this invitation this afternoon. I pray that you will bless your people to come, if they will accept the challenge, if they want to become the co-workers in the ministry, and if they want to obey the command nga nadunggan nila karon, Lord, please bring them to the altar this afternoon. Help them to come with a pure heart, giving their life for that. Kung unsa ilang nadunggan diha kanimo karon, Lord. Bless the altar for them. Let this be done, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Now the altar is open for you.